Kapag natutuwa tayo sa isang bagay, ay tinatanong natin madalas kung saan ang galing. Tama? Anong tatak o sino ang gumawa? Tayo mga mananampalataya, kapag ating namang tiningnan ang aspeto ng buhay, alam ko na natutanong natin kung saan o bakit. Sino nga ba ang Diyos? So mahalaga na bilang isang mananampalataya o bilang isang nilikha ng Diyos ay alam din natin kung sino ang Diyos, kung saan siya nagmula. Tama? Sino nga ba ang Diyos? Ayan po ang tanong. Makikita po natin sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay ipinaalam niya kung ano nga ba ang kanyang katangian bilang Diyos na pinakadakila sa lahat. Ayan po. Yan po ang sinasabi po sa John chapter 4 verse 24. Sinabi na siya ay espiritu. Kaya kung gaano hindi natin nakikita ang Diyos, at sa Genesis makikita natin, Genesis chapter 1 verse 1, na mababasa natin na siya ay manlilikha. Tama? In Hebrew 3 verse 4, mahalaga na maunawaan natin na ito nga ba na mananampalataya ang pinaka-importanting katangian ng Diyos, na di natin dapat makalimutan na siya ay espiritu at tagapaglikha. Sumalaga po yung tama. In Roma chapter 1 verse 20, dahil ang Diyos ay tagapaglikha ng lahat, ang kanyang likas na kadakilaan ay hindi makikitang katangian ay ipinaalam niya sa atin. Tama po. Sa pamamagitan ng kanyang physical na nilikha. So, ibig sabihin, nagre-reflect. Tama. Yung nilikha niya ay nagre-reflect sa kanyang sarili. Isa sa kanyang napakagandang nilikha ay ang mga anghel. Tama po. In Psalms chapter 103 verse 20 to 22, nilikha niya ang mga ito na may pagsunod sa kanyang kalooban. Ganito ang relasyon ng tagapaglikha sa kanyang nilikha. How God create everything. Tulad ng isang pisikal na mga magulang, ang ating Diyos naman ay ang ating Ama na spiritual. No? The spiritual Father in our God. Tama po. In Hebrew 12 verse 9 to 10, gamit ang pisikal na lohika na ito, ang pisikal na ama na nagbibigay ng binhi sa pinapupunan ng isang ina. Sinapupunan ng kanyang ina upang magkaroon ng isang supling. Ang Diyos naman ay nagbibigay rin ng binhi upang maglikha, at dahil sa Diyos, spiritual na binhi ang kanyang ibinibigay sa atin. Tama po. In Luke chapter 8 verse 11, ipinaalam na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng salita na may buhay at liwanag, in John chapter 1 verse 1 to 4, nilikha ng Diyos ang espiritu ng tao. In Zechariah chapter 12 verse 1. So malinaw po na ang Diyos na tagapaglikha ay nagre-reflect sa atin. Kung ano siya ay makikita sa kanyang mga nilikha. So why God left His creation? So bakit nga ba umalis ang Diyos sa kanyang mga nalikha? So yan po ang pag-aaralan natin sa susunod na video. Good morning po.